So, isi-share ko lang sa inyo mga idol kung paano ko nga ba na-recover yung aking YouTube account. Dahil kaninang gabi lang mga idol ay na-hack yung aking YouTube account or yung aking YouTube channel. So, alam niyo mga guys, sa totoo lang, first time ko talagang naranasan na ma-hack yung YouTube account ko. So, iba talaga yung feeling ko mga idol. Kasi ang feeling ko mga guys, kung nasa hospital lang siguro ako, kung 50-50 yung buhay ko, siguro matutuluyan na ako sa nangyari sa YouTube account ko. So, sobrang sama sa pakiramdam mga guys, yung ma-hack yung account mo. Kasi imagine mo yung pinaghirapan mo, basta-basta na lang nawawala. So, salamat na rin naman dahil na-recover ko na rin siya ngayong tanghali na. So, hindi ko alam kung paano na-hack yun, basta na-hack lang talaga mga idol. May nag-hack ng aking YouTube account. At saka yung YouTube account ko, pinalitan na yung pangalan ng YouTube account ko. Imbis na Rasky Vlog Tech yung pangalan ng channel ko, is ginawa niyang Evermore. So, papakita ko sa inyo yung channel ko mga idol. Ayan mga idol. Ito na yung pinalit ng hacker na pangalan ng channel ko. Pinalitan na rin niya yung logo, pati yung logo niya pinalitan na rin niya. So ginawa niyang Evermon yung pangalan ng aking channel. Ayan. Tapos nag-upload pa siya ng isang video na Valorant. Dahil na-recover ko na rin yung aking YouTube channel mga idol, ang naging problema naman dito is nagkaroon ng violation yung aking YouTube channel. Kita niyo mga idol, nakalagay channel violations, active community guidelines, strikes, warning. So may warning na yung aking YouTube channel mga idol. So delikado na ito. So ito pa yung gagawaan ko ng solusyon ngayon kung paano ba ito malutas, kung paano mabalik sa dati yung kondisyon ng aking channel na mayroon na siyang violation ngayon. So, sa mga hindi pa dyan nakaranas ng ma-hack ang kanilang YouTube account, ngayon pa lang ay mag-prepare na kayo. So ngayon pa lang i-full secure niyo na yung inyong mga YouTube account. Huwag kayong umasa sa two-way step verification, dahil yung two-way step verification mga guys, baliwala rin lang yan sa mga hacker, kasi nababypass na rin yan nila. Dahil yung sa akin, wala man lang nag-message sa akin na two-way step verification, dahil nabypass ng hacker yung two-way step verification. So maganda rin ito mga guys, kasi para sa akin may aral na rin akong napulot dito sa nangyari sa aking YouTube channel. So huwag kayong maging kampante sa mga channel niyo na naka-on yung two-way step verification, dahil baliwala rin yan. So kailangan mag-full secure talaga kayo ng inyong mga YouTube account o inyong mga Google account, para siguradong safe yung inyong mga pinaghirapan. Ating i-swipe natin na hindi pa natin na-install ngayon mga idol. So naghihintay pa tayo ng tamang araw para ma-install natin yan, or para malagay natin. So maraming salamat sa panonood mga idol. Sana ay mayroon kayong natutunan sa nangyaring ito sa aking YouTube account, sa mga nag-YouTube dyan.